Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat, mga minamahal po ng mga kapatiran sa Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay oras na muli ng paghahayag ng salita ng ating Panginoon at narito po muli tayo upang kayo po ay ating mapaglingkuran sa pamamagitan po ng pag-share ng salita ng ating Panginoon. At nais ko munang batiin ang ating mga kapatid, saan man daw kayo naroon. Magandang hapon po sa ating lahat. Andito po ako ngayon sa ating church dahil po sa bahay po ay wala pong signal ang ating wifi, kaya nandito po tayo ngayon sa ating church sa Batang-Batang. Kasama ko po ngayon ang ating kapatid, ang ating mahal na diakono, si Brother Ramon, at siya ngayon ay nasa labas, kasagsagang gumagawa sa pag-aayos ng ating church. Siya po ngayon ay kasalukuyang papalitada at gumagawa para sa ikagaganda po ng ating kitchen sa ating church building dito po sa Batang-Batang. Kaya pagpalain ka, Brother Ramon, sa yung pagpapagal sa ating Panginoon. Nais kong batiin ang ating kapatid dito na unang bumati po sa atin, ang unang viewer po natin, si Sister Mer Bantilan. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, mga minamahal na mga kapatid. Sa mga kapatiran po natin sa dako ng Kinapundan, Eastern Samar, lalong-lalo na po kay Sister Mer. Ganun din kay Sister Jocelyn Lim. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Ganun din kay Brother Mark Tapong Lim. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Kay Sister Marilyn Gali Kabatkan, sila rin po ay nanonood sa hapon pong ito. Sa lahat ng ating mga kapatid sa dako ng La Union, sa bandang norte, sa Lawag, sa pangangasiwa ni Pastor Michael Agag. Ganun din kay Sister Jerlis May. At sa lahat po ng ating mga pastor na nanonood po sa hapong ito, Pastor Lawrence, sa mga kapatid natin sa dako ng Northern Samar, sa Las Navas Sentro, ganun din sa Quezon, sa pangangasiwa ni Pastor Lester Don, at sa mga taga Barangay del Pilar sa pangangasiwa po ni Pastor Ronald Pidilino. Ganun din sa mga Kabanggan, nasa Kabanggan, Sambales sa pangangasiwa ni Pastor Lawrence. Ganun din si Brother Roger Lacdao, si Sister Jer, at sa lahat ng ating mga kapatid dito sa Central Luzon, dito po sa Tarlac, sa Victoria, kay Pastor Alfred Yam, sa Limba kay Pastor Ryan, sa Gabaldon, Bagting kay Pastor Ray Kere. Siyempre dito po sa Batang-Batang, sa pangangasiwa po ni Pastor Dolphy Pidilino. At mga kapatid natin sa Pangasinan, sa Agno, sa Bulinaw, sa pangangasiwa ni Pastor Al Sarmiento. Ganon din sa mga kapatid natin sa ibang bansa, saan man kayo naroon, kung mayroon pang nanonood sa hapon po ito, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Ganon din kay Sister Len May Padulyo. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal ng mga kapatid. So hindi na po pagpapakatagal, tayo po darako na sa chapter 2 ng Romans. Simulan po natin sa verse 1. Sabi po dito, "Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest." Dahil dito'y wala kang maidadahilan, o tao, sino ka man na humahatol. Sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang iyong hinahatulan. Sapagkat ikaw na humahatol, ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. So sabi dito, ikaw na taong humahatol, hindi ka excusable. Hindi po dahilan
excuse para ikaw ay hindi hatulan porque ikaw ay humahatol sa kamalian ng iba. Kaya sa mga mangangaral po at sa mga tagapagturo, ganun din sa mga kapatid na humahatol sa iba o nagtuturo ng katuwiran sa iba, ay hindi tayo excuse sa kahatulan ng ating Panginoon. Dahil bagkus tayo pa po ang mas may mabigat na responsibilidad pagdating sa paniningil ng ating Panginoon, pagdating sa pagsunod sa katuwiran. Dahil sabi niya rito, ikaw na humahatol sa iba ay hindi ka excuse. Dahil sa iyong paghatol sa iba, sabi dito, ay ang iyong sarili ang iyong hinahatulan. Sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. So ito po ang mahirap, mga minamahal na mga kapatid. Ano ang ibig sabihin nito? Nilinaw po rito ng mahal na apostol na si Pablo sa verse 21. Dahil sabi niya rito, ikaw nga na nagtuturo sa iba. O diba? Minsan, yung mga preacher natin, mga teacher natin, kagaya ko, sa mga nag-a-advise, sa mga kapatid natin, mga elders, ikaw na nagtuturo sa iba, ikaw na nangangaral sa iba, ikaw na nagpapayo sa iba, nagtutuwid sa iba, nagko-correct sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Dahil ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw. Halimbawa, sinasabihan mo sa kapatid o sa ibang tao, nangangaral tayo, nagtuturo tayo, huwag tayong magnakaw. Ngunit, ikaw ay nagnanakaw. Ikaw na nagsasabi na ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ay ninanakawan mo ang mga templo. So yun ang mahirap dito mga kapatid, yung isang tao na nagtutuwid sa kapwa, nangangaral ng katotohanan, ng katuwiran, sumasaway, sumasawata, pumahatol sa masama, pero sa kabila pala noon, yung kanyang hinahatulan, yung kanyang sinasaway, yung kanyang sinasawata, siya rin pala ay gumagawa. Kaya ito po ang mahirap dito, mga minamahal na mga kapatid. May mga bagay na nangyayari sa kalagitnaan natin na ganito po ang nagaganap. Na yung isang mga ngaral, yung isang tagapagturo, o yung mga matatanda natin sa iglesia na akala natin ay sila yung nagtuturo ng katuwiran, nagtuturo ng kabanalan, pero sa kabila pala noon ay sila rin pala ay sumasaway. Kaya ito mga minamahal na mga kapatid. Bagamat totoo nga po na tayo po ay tao lamang, nagkukulang, nagkakamali, kaya lang malaki po ang epekto, malaki ang dagok na ibibigay sa church kapag tayo, sa mga pastor po na nanonood, nakikinig po sa hapon pong ito, isama ko na po ang aking sarili. Kapag tayo po ay lumalabag sa mismong mga bagay-bagay na ating ipinapangaral o itinuturo, malaki ang kasiraang ibibigay sa loob ng iglesia, mga minamahal na mga kapatid. Kaya sabi dito, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa iyo. Ibig sabihin, ang pangalan ng Panginoon ay napupulaan, na nasisira. Ang karangalan ng Panginoon na taglay-taglay natin ay lalaitin sa kalagitnaan ng mga hindi mananampalataya kapag tayo na nagtuturo ng katuwiran, tayo pala itong lumalabag sa katuwiran mismo na ating itinuturo. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, ang responsibilidad na ipinasan sa ating balikat ay mabigat. Dahil yun nga po, kung paanong hahatulan ng Diyos ang mga taong sumasaway o sumusuway sa kanyang salita, ay lalong-lalong hahatulan tayo ng Diyos sa mga salita na ating ipinangaral sa mga tao kapag tayo po mismo itong lumalabag.
Kaya sabi niya rito, ikaw ay walang maidadahilan. Hindi porke ikaw ay nangangaral ng katuwiran, absuelto ka na sa pag-uukom. Kaya ito po yung nangyayari ngayon. Tamang-tama po, nagkataon ngayon sa nangyayari po sa ating gobyerno ngayon. Bilang paghahalimbawa, bigyan ko po ng paghahalimbawa mga minamahal na mga kapatid. Dahil sabi nga ng mahal na propeta, sabi ng mensahe, literal always types spiritual. Itong literal na kaguluhang nagaganap ngayon sa ating gobyerno na hinahatulan ng administrasyon ng mga nasa oposisyon. Ganon din naman ang nasa oposisyon ay hinahatulan ng mga nasa administrasyon na sinasabi na sila raw ay mga korap. Hinahatulan ng oposisyon na ang administrasyon daw ay nangurakot, nangulimbat ng bilyon-bilyon o trilyon na pera ng ating bansa. At ang problema naman dito, mga minamahal na mga kapatid, sa panig naman ng administrasyon, ganun din naman ang ibinibintang sa oposisyon na kaya ngayon sila ngayon ay kinakasuhan, sila ay dinadampot, sila ay kinukulong. Dahil nga po, ganun din naman ang akusasyon ng kabila na sila rin naman daw ay nangurakot din. Ang kaibahan nga lang, siyempre kung sino yung nakaupo, sino yung may hawak ng kapulisan, sino may hawak ng kasundaluhan, sino may hawak ng majority sa kapulungan ng Senado at Kongreso, siyempre sila ang may hawak ng paghatol. Sila ang may hawak ng kapangyarihan. Kaya yun, gusto nilang ipakulong yung kanilang mga kalaban sa politika dahil sila raw ay nagkasala ng plunder, ng graft and corruption. Pero ang tanong dito mga kapatid, ang tanong po dito na malaki, kaya nagkakaroon ngayon ng pag-aaklas at pag-aalsa ang mga tao. Dahil ang tanong ng karamihan, yung nagkulong ng mga senador at mga tao na kinasuhan ng plunder o graft and corruption, sila man din ay ganun din ang kanilang ginagawa o ganun din ang akusasyon laban sa kanila. Kaya tama po dito yung sabi ni Apostol Pablo na ikaw na nagsasabi na huwag kang magnakaw, kaya pinapakulong mo yung mga nagnanakaw. Pero sa kabila pala noon, ikaw din naman pala ay magnanakaw din. At mas malaki pa ang iyong ninakaw. Nagkataon lang na sila yung nakaupo ngayon sa pwesto, kaya sila yung nagpapakulong. Pero kung tutuusin, pati yung nagpakulong ay dapat din ikulong dahil siya rin naman ay magnanakaw din. So dito, yun po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo na kapag yung humahatol, yung may hawak ng hustisya, yung may hawak ng kapangyarihan para magpakulong, magnanakaw din. Pinapakulong niya yung mga magnanakaw, pero siya magnanakaw din. Nawawalan po ng respeto at tiwala ang mga tao. Kaya yun, lumilitaw ngayon yung pag-aalsa at pag-aaklas ng sambayan ng Pilipino dahil nga po sa ganitong kadahilanan na hindi raw patas, hindi pantay ang pagpapairal ng batas. Ngayon, balikan natin yung sa spiritual. Ganon din sa atin mga kapatid. Kapag yung mga ngaral natin, sama ko ng ating sarili, hambalos tayo ng hambalos sa pulpito na masama ang ganito, masama ang ganon. Pero sa atin naman, bumabalik yung mga masasamang gawa na binabatikos natin. Inahambalos natin yung mga membro natin, pero tayo rin naman pala ang gumagawa ng mga bagay-bagay na ipinapangaral natin na sinasabi natin hindi tama, masama, o labag sa salita ng Diyos, labag sa mensahe. Ngayon, ang respeto dito ngayon ng mga kapatid at ng mga tao sa atin na nangangaral, pero tayo naman pala ang tagalabag sa ating ipinapangaral, mawawalan ng respeto ang mga tao po sa atin, mga kapatid. Kaya sabi doon, ang pangalan ng Diyos ay lalaitin. Pati ngayon yung pangalan ng Panginoon, madadamay, imbis na ang nagkasala lang yung mga ngaral.
ang nagkasala lang yung tagapagturo. Madadamay ngayon ang Panginoon na sasabihin ng mga tao. Ganyan pala yung simbahan na yan. Ganyan pala yung church na yan. Yung mga tagapagturo doon, yung mga mangangaral doon, sila rin naman pala yung lumalabag sa mga salita na kanilang ipinapangaral. Kaya tuloy, ang mga tao, hindi na nila paniniwalaan ang salita ng ating Panginoon. Hindi dahil sa ang salita ng Panginoon ay hindi katotohanan, kundi dahil sa kagagawan ng tao na nagsasaysay ng katotohanan. Hindi dahil, balikan ko yung ating illustration, hindi dahil mali ang batas. Walang mali at walang masama sa batas ng ating gobyerno na dapat lang naman na hatulan, parusahan ang mga magnanakaw sa kaban ng yaman. Kaya lang ang nangyayari po, yung nagpapakulong, siya rin naman pala ay nagnanakaw din. Siya rin naman pala ay guilty rin sa ganung kasalanan. Kaya ganun din lang sa atin mga kapatid. Kaya hindi po excuse, hindi po lisensya ng mga mangangaral na porque sila ay nangangaral, sila ay nagtuturo na minsan feeling namin ay absuelto na kami sa paglabag sa salita ng Panginoon. Hindi po mga minamahal na mga kapatid. Kung paanong ang church na ating pangaralan ay kailangan sumunod sa mga salita ng Panginoon na ating ipinapangaral, lalong-lalo pa tayo na nangangaral. Hahanapan tayo ng Panginoon ng mas higit na gravity sa pagsunod sa mga salita na ating ipinapangaral. Dahil yun nga po, kapag tayo ang lumabag sa mga salita na ating itinuturo at sa ating ipinapangaral, mawawalan ng kapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Hindi dahil sa walang kapangyarihan o dahil sa hindi totoo ang salita ng Panginoon, kundi dahil sa atin po na nagdadala ng salita ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, kung ating babasahin ng sunod-sunod, dahil dito'y wala kang maidadahilan. Ikaw na tao na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba, iyong hinahatulan ang iyong sarili. Sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka rin ng gayong mga bagay. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. At iniisip mo ba, tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, na ikaw rin naman ay ginagawa ang gayon ding mga bagay, na iniisip mo ba na ikaw ay makakatanan sa paghatol ng Diyos? Yun, hindi tayo iniisip ng ilan na porke mangangaral sila o tayo, sama ko ng aking sarili. Minsan ito ang problema sa mga mangangaral. At sana matuto tayo sa naging karanasan ng mga nauna sa atin na huwag tayong mga mangangaral, tayong mga tagapagturo, biyaya lamang po ng ating Panginoon yung pagluklok niya sa atin o paghiram niya o pagpili niya sa atin na maging bahagi ng fivefold ministry. Pero hindi po yung excuse, hindi yung dahilan sa atin para feeling natin untouchable tayo pagdating sa kasalanan. Kung paanong ang mga membro ay hahatulan kapag sila'y lumabag sa kalooban ng Panginoon, lalong-lalo pa po tayong mga mangangaral at tagapagturo, hahatulan higit lalo ng ating Panginoon. Batay doon sa mga pangangaral at pagtuturo na ating mga ipinapangaral at itinuturo. Kaya sabi dito, iniisip mo ba o tao na humahatol sa mga nagsisigawa ng mga gayong bagay? Ngunit ginagawa mo rin naman ang gayon, na ikaw ay makakatanan sa hatol ng Diyos. Okay, hindi tayo makakatanan, mga kapatid, sa hatol ng Diyos. Hindi natin lisensya yung pagiging mangangaral, hindi po natin lisensya yung pagiging tagapagturo para absuelto na tayo sa kaso pagdating sa paglabag ng ating Panginoon. Marahil sa gobyerno, pwedeng gawin nilang rason yun na porque sila yung nakaupo, porque sila yung nasa kapangyarihan, pwede silang absuelto sa kaso. Yung mga lumipat ng kampo, yung mga dating sasampahan ng kaso, dahil lumipat sa administrasyon, kaya naabsuelto sila sa kanilang mga kaso.
dahil pumanig sila sa administrasyon. Yun namang mga nanindigan sa pagsasaliksik sa katotohanan para malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa pera ng gobyerno na nalustay daw sa flood control, sila tuloy naman ngayon itong hinahatulan at ipinapakulong dahil nga po ang nakaupo ay kalaban nila. Sa gobyerno, sa tao, pwede po yun mga kapatid. Pwedeng maabsuelto tayo, pwedeng mapawalang sala tayo kapag kakampi natin yung may hawak ng batas. Pero pagdating sa batas ng Panginoon, pagdating sa paghatol ng Panginoon, wala pong palakasan dito mga kapatid. Hindi lisensya yung pagiging mangangaral, tagapagturo, o pagiging fivefold minister na maging dahilan o lisensya natin para tayong mga tagahatol, ibig sabihin, tagaturo, tagapangaral ng salita ng Panginoon, hindi po yun dahilan para tayo ay maabsuelto kung tayo man din ay lumalabag sa salita ng Panginoon. Kaya sabi niya doon, ikaw na nagtuturo sa iba, hindi mo ba tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao huwag mangalunya, nangangalunya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ay ninanakawan mo ang templo. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa iyo. Dahil sa paglabag ng mga mangangaral sa mismong salita ng Panginoon, kaya nagkakaroon ng kapulaan ang iglesia ng ating Panginoon. So ito po ay bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na ganito po ang naging kalagayan ng iglesia noong unang panahon. In history, just keep on repeating itself. Kung noong unang panahon ay may mga ganon na mga ngaral, sabi nga ng kawikaan ng sa atin, law maker, law breaker. Ganon din sa kalagitnaan ng iglesia. May mga ganong mga tao na minsan sila yung nagtuturo ng katuwiran pero sila yung lumalabag. Pero yun nga, mga minamahal ng mga kapatid, sana sa ating kalagitnaan ay walang ganitong uri ng mga tao dahil yun nga po, malaki ang impact, malaki ang epekto sa kalagitnaan natin kapag may mga ganitong uri ng tao. Kaya sa ating mga ngaral, lalong-lalo na po, ingatan natin ang ating ministry, ang ating mga sarili, dahil yun nga po, mawawalan ng visa, mawawalan ng saysay, masisira ang church kapag tayo ng mga tagapagpatupad ng batas, tayo rin naman po ang lumalabag sa batas o sa salita ng ating Panginoon. Kaya yun ang nangyayari ngayon sa ating bansa, na yung mga tagapagpatupad ng batas, pero sa kabila ng lahat ng ito, sila rin naman pala ay lumalabag din sa batas. Kaya yun, ang bunga ay kaguluhan sa ating bansa. So ganun din sa church. Kapag yung pastor nagturo ng isang bagay, halimbawa sinabi niya na tayong lahat maaga, ipapatupad niya yung COD sa mensahe na ipinangaral ng mahal na propeta na babasahin niya yung 30 minutes before the service. Kailangan nandun na ang church, nagme-meditate, nagbabasa ng Bible, nagpe-pray. Habang nagpe-play yung instrumental tape, ay kailangan 30 minutes before service, nandun tayo lahat. O itinuro niya yun, pinangaral niya yun, pero yung pastor, siya naman pala yung laging late. 30 minutes na ang lumipas, nag-aawitan na, wala pa yung pastor, mawawalan ng kapangyarihan yung kanyang church order na nilayout pagka ganon, mga minamahal na mga kapatid. Yun po yung ibig kong sabihin dito, na kapag nagturo tayo sa church at tayo rin ang lumabag, nagturo ka na huwag pabayaan ang pagkakatipon, pero ikaw naman na nagturo, pag prayer meeting wala ka, pagka linggo wala ka, anong epekto nun sa mga kapatid na itinuruan natin? Mawawalan ng kapangyarihan, mawawalan ng saysay. Lalaitin at tutuyain ang mensahe dahil yung nagpapatupad
ng mensahe, nagpapatupad ng Word of God, siya rin naman pala yung lumalabag. Kaya ang aral po dito, mga minamahal na mga kapatid, kung gaano natin ipinagsisigawan, paano natin malakas na isinisigaw ang mensahe at ang salita ng Panginoon at ang mga church order sa ating mga simbahan, tayo dapat na mga nagturo, tayo dapat ang unang kakitaan ng pagsunod. Yun po yung pinaka konklusyon ng pag-aaral po natin ngayong hapon, na dapat tayong mga nagturo at nangaral, tayo dapat ang unang-unang susunod sa mga salita ng Diyos na ating ipinangaral. Dahil yun nga po, hahanapan tayo ng ating mga kapatid ng katunayan sa ating mga buhay, hindi lamang po sa galing ng ating pangangaral, hindi lamang po sa linaw ng ating pagtuturo, kundi higit sa lahat, ang titignan po nila ay yung kung paano natin ibinubuhay yung mga salita ng Panginoon na ating pong ipinapangaral at ating itinuturo. Kaya yun po, mga minamahal na mga kapatid, sana sa simpleng mensahe ngayong hapon ay nadagdagan muli ang ating kaunawaan sa salita ng Panginoon at nagkaroon po ng kalagdagang kalakasan sa bawat isa sa atin. Nawa kayo po ay pinagpala. At bago po ako magpala, may nais kong batiin ng ating mga kapatid, si Sister Alyssa, Pastor Lawrence, Brother J.R. Padolyo, Sister Marilyn Gali Kabatkan, Sister Jocelyn Lim, Brother Mark Tapong Lim, Brother Mio Ogana, Sister Mer Bantilan, Brother Mark Nicolay San Pedro, Sister Alyssa Hermogenes, Sister Elna Ribato, Sister Jerlis May, Brother Edward Andam, Sister Jessica Nibrao, Sister Esther Lakdaw, Pastor Mark, sa ating mga kapatid sa dako ng Giporlos, Sister Colin Lakdaw, at sa lahat pa po ng ating mga kapatid, kung meron pa pong laktawan dito, pagpumanin po. At sana tayo po ay pinagpala mula sa simpleng pangangaral po at pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. At nais ko pong isara sa isang maikling panalangin. Nagilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po Ama na ang iyong mga salita ay kailangang ipangaral, kailangang ituro. Ngunit ang mga tagapagturo ay mas may mabigat na responsibilidad para hindi lamang ituro, hindi lamang ipangaral, kundi dapat makita sa aming mga buhay bilang halimbawa sa iyong mga kawan, sa iyong iglesia, ang iyong mga salita na aming pinapangaral. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag hatulan sa huling araw na kaming tagapagturo at tagapangaral ay kami pala ang tagalabag sa iyong salita. Ilayo mo kami sa ganitong kaganapan, Panginoon. At sa iyong mga anak na nanood po sa hapon pong ito, inihiling ko po, Ama, na sila iyong pagpalain at anuman ang kanilang mga pangailangan ay iyong ipagkaloob, Panginoon. Ito pong aking samo at dalangin sa iyong pangalan, Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po sa ating lahat.